So, awareness lang ho sa atin, ano? Lalong-lalo na ngayon, may isang Pilipina na nagtrabaho siya dito sa abroad, and then, yung sahod niya na 1 taon ay sinave niya, and then hindi siya nagpapadala sa kanyang pamilya, at ito ay dinadirect niya sa kanyang amo sa STC Bank, yung kanyang sinasahod, buwan-buwan. At ngayon nung naipon niya na yung kanyang pera, kasi nga tinipid niya kasi gusto niyang magkaroon ng dream house, tapos gusto niya magkaroon siguro maraming masadya, kaya inipon niya ang kanyang pera at tinipid niya ang kanyang sarili. Pero ang nangyari ngayon, natapos na siya ng kanyang kontrata, so binigla siya ng kanyang amo na umuwi na raw siya ng Pilipinas, and then binigyan siya agad-agad nito ng exit visa at ticket niya. So ngayon iyak ng iyak si kabayan kasi hindi niya alam kung paano niya makukuha yung pera niya doon sa kanyang amo. So awareness ito sa atin, lalong-lalo na kung ganyan na ganyan ang ginagawa ng inyong amo na sinisave nila komo yung pera mo doon sa STC nila, and then hindi mo tinatanggap ng pera buwan-buwan. So pwede naman tayong mag-ipon kung talagang gusto natin mag-ipon. Pero para sigurado talaga tayo, kunin natin sa amo natin yung pera natin, and then tayo mismo ang mag-save nito. So ganito na nga ang nangyari kay kabayan, hindi niya inaasahan. Nabibilhan siya agad ng kanyang amo na ticket. At may exit visa na siya. At pinapauwi na siya kaagad-agad. Eh di paano na yung pera niya? Yun ngayon ang malaking problema ni kabayan. Yung pera niya na 1 taon niyang inipon, kung paano niya makukuha sa kanyang amo, at ito daw nga ay nagmamatigas. Siyempre, malaki-laki din yun. Hindi mo naman masabi yung mga employer na iba kung agad-agad may mabilisan silang pera, kasi kadalasan din sa kanilang mga employer ay naghihintay din ng sahod nila. So, nakakaawa si kabayan. So, awareness sa mga gaya ng gumagawa ng ganyang kikabayan na iniipon niyo yung pera sa amo niya. Nako, mag-ingat kayo. Ang magandang gawin niyo, ipunin niyo yung pera niyo ng sarili. Kayo mismo ang mag-ipon, kunin yung cash. O magpagawa kayo ng receipt na resibo na nagsahod kayo ng ganitong buwan, and then may cash kayo para may ebidensya kayo. Diba? Paano na ngayon yun? Paano mo na makukuha yung sahod mong 1 taon? Diba ang laking pera nun? So, sobrang nadidepress na nga si kabayan, na-depress siya masyado. And then, iyak siya ng iyak kung paano niya na makukuha yung pera na yun. So, maging aral ho ito sa ating mga OFW na ang ating sahod ay tayo na mismo ang mag-ipon, at wag na wag natin ipagkakatiwala sa amo natin dahil hindi natin alam ang kanilang mga isip. Na ngayon ay okay sila, pero bukas ay iba na. Iba-ibang isip ng amo natin, lalong-lalo na kung gusto na tayong pauwiin. Kaya, maging aral sana ito na huwag natin tularan si kabayan na pinaipon niya sa kanyang amo yung kanyang sahod until now, sa pauuwi na lang siya na sinurpresya siya na hindi binigay. Diba? So, nagtatanong siya kung anong action niya dito. So, I hope na makonsensya yung kanyang amo. Kasi wala tayong rights. Sila yung amo. Kung ano na lang ang sabihin nila. Diba? Magawa sila ng istorya sa'yo. Kaya maganda talaga mga kabayan, kayo mismo ang mag-ipon ng pera nyo at huwag nyo ipagkakatiwala sa amo ninyo. Lesson learned.